Marami pong salamat sa ating pong pagtugon o sa inyong pagtugon sa ating pong mobilization na ito na sa buwan na ito ng Hulyo sa ating pong mga tarrying nights ay ating pong gugulin at i-maximize pa ang ating pong mga panalangin sa mga bagay na kung saan ay kinakaharap ho ng katawan ng ating Panginoon, ng ating minamahal na bansa din at gayon din po. Anumang mga panalangin meron po tayo bilang mga anak at mga lingkod ng Diyos sa kanyang banal na harapan. Nung pong nakaraang linggo, last Sunday, I touched on the importance of the Holy Spirit in relation to our prayers. Sa atin ho na mga dumalo nung first and third service ho yata yun, no? For those of us who attended the first and the third service, I capitalized on or highlighted much on the Spirit doon po sa ipinangako ng Panginoon na kasagutan sa panalangin sa oras na tumugon sa Kanya ang Kanyang mga anak. Ang sabi ng Panginoon, how much more that your Heavenly Father will give the Holy Spirit to everyone that will ask. Ang concern po nung mga oras na yon patungkol sa kahalagahan ng panalangin na nais na matutunan ng mga alagad ay mga panalangin na kung saan ay katugunan ho sa kanilang mga personal at mga praktikal na kaparaanan o mga pangangailangan. No, ang example na binigay ni Jesus, kapag ang inyo bang mga anak ay humingi ng tinapay, bibigyan nyo ba ng bato? Pag humingi ba sila ng isda, bibigyan nyo ng ahas? Pag sila ba'y humingi ng itlog, bibigyan nyo ba ng alakdan? No, those are so practical in terms of felt needs. Now, out of the blue, after that, ang sabi ng Panginoon, after that, He has given the principle, no, the God of the how much more, ang sabi niya, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit out of somewhere of all the gifts that we will be ever needing in our lives, practically speaking. Ang sabi ng Panginoon, on top of that, mas lalo't higit, no, mas kakailanganin natin ang Espiritu ng Diyos. So in its context, in Luke 11, in response to the request of the disciples for them how to be taught to pray as the Lord would like them to teach how to pray, no, in response to the request, what they need is more than just an approved pattern of prayer, the Lord's Prayer. It is not just, brothers and sisters, a parable, the parable of the midnight friend in that self-same context in Luke 11. It is not just a principle that they will be needing. What principle? The right view of God. And here in this instance, the Lord revealed Himself or the heart of His Heavenly Father as the God of the how much more. More than a pattern, more than a parable, more than a principle. Nung ibigay ng Panginoon ang patungkol sa kahalagahan ng Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng Santissimo Trinidad, no, what they will be really needing is a person. More than a pattern, a parable, or a principle, what they will be needing is a person. Kapag ang ating pong hiniling sa buhay, higit sa lahat ng ating mga pangangailangan ay walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos, everything will fall into its proper place. Hello, are you there? Kasi ho, ang banal na Espiritu Santo ang siyang tagapangasiwa ng lahat ng mga pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. So, tonight, no po, siguro marahil yung iba mga pagod na, yung iba galing pa sa eskwela, yung iba ho mga magulang at kapatid galing pa sa trabaho, yung iba galing pa sa kanilang mga tahanan o sa mga lugar na kung saan ay ating pong pinagmulan. At any rate, siguro ho marahil practically, tayo pong lahat ay medyo hapo at pagod na sa oras na ito. Much more that we will be needing the Holy Spirit. Kasi po ang sabi ng Panginoon, there are times that we don't know what to pray for as we ought. But the Holy Spirit will help us in all of our infirmities. He will be our divine helper. At kapag nariyan ang banal na Espiritu Santo, then we have peace in our hearts. God is in control. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Now, of course, there are some specific particulars that I'd like us to address kung bakit naipatawag din ho ang ating pong convergence nito ngayong taring nito ng July na ho. Palagay ko hindi nalingit sa atin kamakailan na ho.
about a few days ago, in just 1 week, sa Amerika ho, mga magulang at kapatid, dalawang mahalagang bagay ang biglang-bigla na naaprubahan ng kanilang Supreme Court. Yan ay walang iba kundi yung Obamacare, yung healthcare na idinudulog ng maraming mga Amerikano, lalo't higit yung mga nabubuhay lang sa welfare, quote-unquote, kung kanila pong tagurian ito. At pangalawa ho ay yung pong Supreme Court ruling patungkol sa same-sex marriage na ngayon po ay applied na in all of their 50 states. Ang Amerika po ang ika-21 bansa. No, hindi siya ang una. In fact, ika-21 na siya sa mga bansa na nag-approve ng same-sex marriage sa mga bansa na narito po sa ibabaw ng lupa. What are the implications of this and the direct effect of it sa atin ho? Lalo't higit, no? Hindi naman tayo mga alarmists, pero many were saying that there will be an important event that is going to converge by the month of September 2015. Now, we stand corrected kung ano man po yung ating mga speculation na maaaring mangyari, pero ganun pa man din ho, almost all scholars for this year 2015, which is so very critical, ay nakatuon ho ang pansin sa buwan ng Setyembre. Hindi lamang ho dahil sa buwan ng Setyembre, yung last batch ng blood moon, last week ng September ito hanggang first week ng October, ito ho'y mangyayari. Pero almost all road leads to the fulfillment of a biblical prophecy na kung saan alam ko ho, mapalad na pag-asa naman para po sa lahat sa atin. Ang sabi ng ating Panginoon, when you see these things happening, lift up your eyes and look to the sky, for your redemption draweth nigh. The Lord is coming soon, sooner than we think. Maranatha. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Bago bumalik ang Panginoon, nagbigay siya ng isang mahalagang paalala. Ang sabi niya ang ganoon, watch and pray. Watch and pray. Kaya ho, nung linggo, in line with the principle of the right view of God, the God who is already there, the God of all grace, the God who is in the midst of our multiple setback, the God of the how much bore, in the midst of this, binigyang diin ko po yung kahalagahan, mga magulang at kapatid, ng panalangin. Kasi alam ko, fountainhead ito. I remember a certain story. Ito ay kwento lang, hindi totoo. But there is a kernel of truth in this. Namatay daw ho yung isang pastor. At pagdating niya sa langit, andun si San Pedro sa pintuan nito. Pero bago siya pumasok, nauna muna yung driver ng simbahan. At nung pumasok yung driver ng simbahan na unang namatay at makausap si San Pedro, itinuro ni San Pedro yung kanyang magiging tirahan sa langit. Laking gulat ho nung driver kasi hindi niya sukat akalain. Ngayon pa lang magiging reward niya sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Birin niyo, menial task lang yung kanyang ginagawa. Driver lang ng simbahan. No? Kaya ako, handa na ako na pagdating sa langit, mas maganda yung titirhan ni Roger kaysa sa akin. Pag nakita niyo si Brother Roger, talaga din namang yung aming pamangkin na nagdadrive sa amin, napakamik. Laking gulat nung driver, 16-story mansion. Sabi niya kay St. Peter, akin po ba yan talaga? Baka naman para sa hindi, sa iyo yun talaga. Yung mga materyales na pinadala mo dito sa langit habang naglilingkod ka sa lupa, yan ang naging resulta. Now, nung makita ito ng pastor, abay, excited siya kasi kung yung driver, 16-story, ang kanyang pakiwari, yung kanyang mansyon, doble nito, mga 30-story. Kasi siya ang pastor Pagpasok niya, wala nang spelling. Kinumusta na siya kaagad ni San Pedro. Kumusta na po kayo? Ito po, maluwalating. Tanong niya, pwede po bang makita ko na rin yung bahay ko? Paano pinakita ninyo sa aking driver yung bahay niya? Nakikita mo ba yung ano ba sa Tagalog yung nipahat? Nakikita mo ba yung kubong yun? Doon sa patag na yun? Opo, yan ang titiran mo. Sabi niya, fair naman ho, ako ang pastor, tapos yung driver ko, yun ang bahay, tapos ako kubo lang.
Ano ba ang dahilan? Bakit napakalaki naman yata ng pagkakaiba? Gusto mong malaman kung anong dahilan? Ito ang dahilan. Ikaw kasi, pagka nagtuturo ka, natutulog yung mga tao. Yung driver mo, kapag nagdadrive siya, nagpipray sila. So, it's a joke. Pagka daw siya nagdadrive, nagpipray yung mga sakay. Hindi ko alam kung anong connotation nun, kung kaskasero kaya nagpipray o... Pero sabi nga nun, kasi pagka nagdadrive siya, nagpipray yung mga sakay. Ang ibig sabihin, pagka pala mapanalanginin ka, ako'y nakarinig ng patotoo ng isang tao na napunta sa langit 7 days. Nako, ito'y nangyari sa Rwanda nung nag-uubusan ng lahi doon. Yung Tutsi at saka yung dalawang lahi nag-uubusan. Kabilang siya sa isang lahi na batuhan ng Granada. Napakinggan namin ni Pastora Beron mismo in person, no? Aprikano siya. Taga-Rwanda, sa Singapore namin napakinggan, he died for 7 days. And for 7 days, he was ushered into heaven kasi Kristiyano siya. Pinakita sa kanya ng Panginoon, minsan sa isang hapagkainan, iba-iba ang serving. Pagka daw dito sa lupa, hindi ka nagpa-fasting, pagdating sa langit, ang pagkain na ibibigay sa iyo ng mga anghel, chichirya. Now, it's a joke, but there is a kernel of truth in that. Pero kapag dito daw po sa lupa, mapanalanginin ka at mapag-ayuno, abay, pagdating sa langit, main course. Meron ng appetizer, may main course, at may dessert. Complete meal ang ilalaan sa iyo. Simply because the God that we serve is a God of justice. Kaya ho, pagdating sa langit, maraming sorpresa. Maraming sorpresa sa langit. Sabi po ng ating Panginoon, what you do in secret, your heavenly Father will reward it openly. There will come a point in time that your effort and your labor in the Lord will be rewarded. So, ngayon pong gabing ito, salamat sa Diyos. Paki-congratulate nga inyong katabi, kasama natin silang mananalangin. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Come on, the best clap of praise to the Lord. Nais ko lang hong mag-exhort ng ilang bagay, then share ko rin yung ilang mga bagay na shinare ko sa aming chapel nung kahapon, yung mga issues and concerns at mga particulars na nais ko pong i-address. But before we come to that, Isaiah 65 verse 24. One of the blessed assurance that God has given to us. Ang sabi po rito, it shall come to pass that before they call, I will answer. And while they are still speaking, I will hear. The wolf and the lamb will feed together. The lion will eat straw like the ox. The dust will be the serpent's food. They shall not hurt nor destroy in all of my holy mountain, says the Lord. Isaiah 65, verses 24 and 25. Now, this is one of the greatest promise of the age that the Lord has for us. Actually, pangako po ito ng isa sa mga provision ng Panginoon when it comes to its millennial reign. But nonetheless, brothers and sisters, the kingdom of heaven is not just future. It is now already here and now. No? Ang kaharian ng Diyos ay hindi magsisimula ang paghahari niya sa kinabukasan pa. No? It's not just in the future, so to speak, kapag siya po'y literal na naghari na dito sa lupa ng 1,000 taon sa pangalawang yugto ng kanyang pangalawang pagbabalik. But nonetheless, pag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, the kingdom of God is already here and now. Ngayon pa man din ho, ang kaharian ng Diyos, ang kabutihan nito at kapangyarihan nito ay mararanasan na po natin. At ang isa sa mga pangako ng Panginoon na ito, it will come to pass that before they call, I will answer them. Bago pa man daw po tayo tumawag o dumalangin sa Panginoon, sasagutin niya na ang ating mga panalangin. Hello, are you there? Do you believe in the promise of God? While they are still speaking, I will hear. Nangungusap pa lang sila. Ang sabi ng Panginoon, didinggin ko na ang kanilang mga panalangin. Somehow related to a certain right view of God, the God who is already the God of the already. Now, ngayon pong
oras na ito, whatever issues and concerns that I'd like to lay down before you, and that from there, I'd like to bring it to another level ho ng ating spiritual growth sa ating pong paglakad sa ating Panginoon. Ano po? See to it na ang mga problema ho na dumarating sa ating buhay, no? Gaya nung isinare ko sa inyo kay Jehoshaphat, sa principle na yung pinanalangin ni Jehoshaphat, are you not? Did you not? Will you not? Diba? Sino po nakarinig ng mensahe niyo kay Jehoshaphat? Pwede bang makita ang kamay? Are you not? Will you not? Did you not? Now, in its first aspect, nasabi ko ho sa mensaheng yun, mga magulang at kapatid, na ang problema ay meron pong tatlong aspeto. At kung ito man po'y magkakaroon ng katugunan, dapat consistent ang tatlong aspetong ito. Una, spiritual. Pangalawa lang ang personal. Pangatlo, relational or organizational. Now, mahalaga ho na maunawahan natin ito nang sa ganun mga magulang at kapatid, yung ating mga panalangin at pagharap sa mga krisis o hamon sa buhay, hindi maging mga suntok sa buwan. The God that we serve is a God of principle and order. Hindi ito to whom it may concern. Ang sabi ng Panginoon, my people perish because of lack of knowledge. Napapahamak ang aking mga anak. Hindi dahil walang magawa ang Diyos eh. Napapahamak ang aking mga anak, ang sabi niya ng Panginoon, kasi kulang sila sa kaalaman. Now, si Albert Einstein, ang sabi niya, ang isang problema ay hindi na pwede pang matugunan o masolusyonan ng isang problema pa. Kaya ho, very consistent, kinakailangan kapag may problema at dumalangin tayo, kung ano ang panuntunan ng Diyos, yun ang dapat na maging paraan para ho yung ating mga panalangin ay maging maayos sa kanyang banal na harapan. We really have to grow spiritually. And as you grow spiritually, it has been required that you must engage in spiritual warfare. Whether we like it or not, matapos kang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, you will be ushered in to a certain degree of spiritual warfare. Kaya ho may mga pagsubok na dumarating eh. Kaya may mga problema na hindi mo maintindihan. Simply because, di ba, nasabi ko ho nung linggo, sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, the devil has demanded a permission from me to sift you like wheat. Humingi ng permiso sa akin si Satanas, Pedro, na gusto kanyang pigain o gusto niyang sipsipin ang lakas mo kung paanong sinisipsip ang katas ng isang trigo. Whether we like it or not, you will be ushered into a certain degree of spiritual warfare. And for us to really grow, it has been required that we must engage in it. So kinakailangan, hindi mo siya takbuhan, harapin mo. At pagka hinarap mo ito, ano ang unang aspeto? Spiritual, whether we like it or not. At kapag spiritual, basically, no, nire-review ko lang po ito, dalawa ang dapat po na ating alalahaning mahalaga in its spiritual aspect. Una, dahil spiritual ito, no, this is our ontological sphere or distinctive before God. No? We are spirits. Ipanalangin natin sa Panginoon na tulungan niya tayo na mabigyan ng solusyon at katugunan ang problema o ang anumang mga bagay o suliranin na ating pong kinakaharap. We must believe in His wisdom, we must trust in His mighty counsel, and we must rest in His love. Panginoon, pwede po bang bigyan mo ako ng katalinuhan o ituro mo sa akin ang iyong paraan o kalooban kung paano ko mapagtatagumpayan ang sitwasyon na ito na aking kinakaharap. Unless and until we have come to a point, nung katulad doon sa Luke 11, no? Yung isang kaibigan na humihingi ng tinapay sa kapwa niya kaibigan, ang sabi niya, a friend of mine came from a journey and he is asking bread from me, but I have nothing to give him. Unless we come to that point of utter desperation in our lives, we have nothing to give. Hanggat kaya mo pang dumiskarte sa sarili mong lakas, hanggat nananangan ka pa rin kung ano ang natutunan mo at alam mo,
you will never understand God and His ways. It must be that you must come to a point that you'll become nothing before God. Absolutely nothing. And that from brokenness and nothingness, then, praise the Lord, doon po mga magulang at kapatid, nagsisimulang kumilos ang Diyos sa atin. Kasi gusto ng Diyos, kapag nangyari yung kanyang himala, hindi katiting na kaluwalhatian walang mapunta sa iyo, kundi lahat ng kaluwalhatian sa Kanya lang mapunta. Hello, are you there? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. He will not compromise His glory. A friend of mine came to me. Ang sabi ho ng kaibigan, and I have nothing to give him. I have nothing. Utterly desperate before God. And that is what the essence of prayer is all about. We will come before God. We own everything, but we possess nothing because everything belongs to Him. Yun ho ang isang aspeto sa spiritual. Pangalawa, pray that God will teach us and show us what would like the devil to capitalize or maximize in behalf of the situation. Like for example, nagkaroon ng ruling ng Supreme Court sa Amerika. Same-sex marriage. Now, kaakibat ng spiritual na bagay. Ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, ano ang gustong mangyari talaga ng diablo tungkol dito? Many years ago, an issue was raised up against my morality. And it was so clear that the Lord told me na ang puntirya ng isyung yun, wasakin yung church. It was so clear. And I've heard it from one of the proponent na kapag kami umalis na sa simbahang yan, wala na yan. Nagkamali ho sila. Kaya nagtayo ng simbahang ito ang Panginoon. Are you there? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maliwanag po ba? In its spiritual aspect, there are two things that are but of necessity. Una, manangan tayo ng totoo sa katalinuhan at pwedeng gawin ng Diyos. Pangalawa, mga magulang at kapatid, alamin natin kung ano talaga ang pakay at gustong gawin ng diablo. Sabi po ni Pablo, we are not ignorant of the devices of the enemy. Kaya alam niyo ho, ang church at ang mga prayer meeting o taring night sa katulad nito, hindi lang ito kantahan at tugtugan. Hindi lang po ito basta programa. Whether we like it or not, we are engaged into something here. Kaya ho, kinakailangan yung ating pakikinig, prompt siya eh. At yung ating motive, pure, simply because, brothers and sisters, there is an agenda from God's bulletin in heaven that is being laid down in behalf of you and me. So, yung pangalawang aspeto, personal. Una, spiritual. Dalawa, ang sangkap. Na-share ko na po. Pangalawa, personal. Sa personal naman, ang panalangin natin dapat, Panginoon, sa problemang ito, sa nangyaring ito, ano ang dapat na mabago sa akin? Hindi yung una mong ipapanalangin, mabago yung iba. There are some people that are unchangeable. May mga tao na kung saan, sa totoo lang, Diyos lang ang pwedeng bumago sa kanila. Pero ganun pa man din ho, hindi tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin kapag yung ating pong panalangin conceited. Kinakailangan ikaw muna ang mabago. Pag nabago ka, mababago na yung sitwasyon. Most especially in prayer. Ang motivation po ng Diyos sa atin dito, yung ating mga pananampalataya lumalim, that our faith might be deepened, our prayers might be empowered, and then our life be transformed. Our life be changed. Very objective ang Diyos eh. He does all things with a purpose. Narito tayong ngayong gabi, para ho lumalim pa sa pananampalataya, para mas maging makapangyarihan pa ang ating mga panalangin, nang sa ganoon, babago yung ating mga buhay. Kasi kung yung panalangin mo, walang pruweba sa buhay mo, hindi pwedeng magkaroon ng pruweba yan sa iba. Sa mga mag-asawa, minsan, ang lagi mong pinapanalangin yung asawa, no? Hindi mababago yung asawa pag hindi ka nagbago. Kinakailangan, personal level, ikaw muna ang dapat na mabago. Sabi nga ng Panginoon doon sa Beatitudes, context ng Beatitudes, bago mo tignan ang puwing sa mata ng iba, tignan mo muna yung dumi sa sarili mong mata. Baka yung nasa iyo, troso. Tingin ka ng tingin sa puwing ng iba sa mata ng tao, baka yung sa iyo, troso. So,
It's always on that personal level that God would like. Then, pangatlo ho, relational or organizational. As we're having one heart and one spirit, as one, we're strong as one. Kapag nagkakaisa tayo, malakas tayo, how are we going to respond to the problem? Two heads are better than one. Wisdom ho yan. Laging may malaking magagawa ang dalawa o masigit sa dalawa kaysa sa isa. One can chase 100, but two can chase 1,000 to flight. Ang sabi po ng ating Panginoon. Now, I've shared all this by way of an introduction. Nang sa ganoon, makita natin yung premise kung paano tayo dumudulog sa Diyos. That even in our own personal devotion, in our own personal lives, still somehow, may insight at input na katulad nito kung papaanong tayo po. Of course, no, hindi ko nililimitahan ang Panginoon. This is just a guiding principle. And a guiding principle serve as a guide. Pero ho, we must be flexible and we must know how to adjust kapag ang banal na Espiritu Santo nag-take over na. Kasi pag ang Espiritu ng Diyos nag-take over na, very personal na yan. And you will know for sure that it is the Spirit of God because deep within your heart, as it birth witness to your heart, you have peace. You have release. You know for sure that it is God. Walang kaduda-duda yon. For the God that we serve is a God of light. Now, ilang mga concern lang ho, and then from here, we're going further. Now, una, itong Obamacare. What would be the cause and effect of this to our nation? America is the most blessed nation on the face of the earth. Whether we like it or not, we really have to admit that. In terms of the gospel, dati ho mga magulang at kapatid, it is a mission force. Wala akong nakitang bansa na kung saan ay talagang pinagpala ng Diyos. Not just in terms of military power or financial economy, no, kundi maging sa pagdating sa kaharian ng Diyos. Karamihan sa mga libro na binabasa natin sa ating pag-unlad sa pananampalataya sa Panginoon, galing sa Amerika eh. Karamihan sa mga awit, mangilan-ngilan lang yung galing sa Australia, katulad ng Hillsong, at yung iba sa UK o sa Europe. Pero halos karamihan sa Amerika. Kaya hindi rin ganun kadali para i-withhold ng Panginoon yan. Hindi ganun kadali para bitawan ng Panginoon ng kanyang kamay ang bansang ito. Napakalaki ng investment niya dan. Pero ganun pa man din history will repeat itself if we do not learn from it. Ang isa sa mga implication nitong Obamacare na ito ay walang iba kundi mga magulang at kapatid yung magkakaroon ng hindi balanse pagdating sa dissemination ng kanilang mga pondo. Ngayon, hindi pa naman din sapat ang kanilang mga pondo. Kasi may mga tao na nagtatrabaho ng gusto at nagbabayad ng kanilang mga buwis. Na kung saan mga magulang at kapatid ay nagagamit para sa pagpapaikot ng kanilang ekonomiya at operasyon ng kanilang bansa. May mga tao naman din na nabubuhay lang sa welfare o doon sa assistance ng gobyerno. At minsan, hindi patas. Yung iba, tumatrabaho ng gusto, nagbabayad ng buwis. Yung iba, walang ginagawa, pero maginhawa. Now, ito ang isa sa mga principles na kung saan ay it's very much inconsistent, mga magulang at kapatid, sa panuntunan ng Panginoon sa kanyang salita. Sa aklat ng Thessalonians, ang sabi po ni Pablo, ang hindi magtrabaho ay huwag kumain. Yung theology ng labor. Ibinigay ng Panginoon ang patungkol sa kalaharian ng pagtatrabaho. Nang sa ganon, mga magulang at kapatid, hindi ka maging pasanin sa iba, kundi maging pagpapala ka. And God wants us not just to become a consumers. God wants us to become a contributor. And that is one of the purpose of education and maturity. Bakit tayo nag-aaral? Bakit tayo nais nating lumago at umunlad? Nang sa ganon, maging responsable kang mamamayan.
And if you become a responsible citizen, you will not become a liability, but you will become an asset. Nasabi ko sa ating mga kapwa kamanggagawa, at this point of time, pataas ng pataas ang antas ng bilang ng mga namamatay na heat wave sa Pakistan. Pero bakit walang foreign aid na dumarating? Dapat ang Europe siya ang unang rumespond dito ho sa sitwasyon na ito dahil malapit ang Europe sa lugar na ito ng eastern part ng Middle East o whatever part dito sa lugar po na ito, sa region na ito. No? Pero kahit assistance or aid galing sa Europe, manaka-naka lang. Bakit po? Kasi sila mismo may problema na. May problema sila sa human trafficking. From Africa, napakaraming nagmamigrate sa kanila. At ang European Council, ayaw pumayag ng iba eh. Gumawa sila ng resolusyon na bawat country sa Europa tatanggap ng more or less 20,000 mga migrants. Yung mga boat people kung tawagin at yung ilang mga pinalulusot na ini-smuggle by means of land transportation. Na-share ko ho nung linggo yung inismuggle na 3. No, yung isa naging pasyente ng ating pastora sa UK, no, sa London. Biro nyo, from Paris to London sa Heathrow, inilipad yung 3. Alam nyo po ba kung saang bahagi ng eroplano sinakay? Sa gulong. Sa gulong sinakay. Biro nyo, very desperate. Now, deadlock ho sila sa sitwasyon ng Greece. Pagka nag-collapse ang ekonomiya ng Greece ng tuloy-tuloy, magmamigrate yan sa iba't ibang bansa sa Europa. Malaki yung mga pagkakaiba ng mga Aprikano na nagmamigrate patungong Europa compare dito sa mga taga-Greece pag nag-migrate. Siyempre, kung ako'y Greek, kaysa manatili ako sa Greece, abay, makikipagsapalaran na rin ako sa ibang bansa sa Europa. Now, ang implikasyon ho niyan, mga magulang at kapatid, maapektuhan ang ekonomiya ng buong mundo. Yun lang struggle sa Greece ngayon, sa kanilang economy, baksakan na halos lahat ang stock market for this week. Lalo na kapag hindi nag-work out yung programa na gusto nilang mangyari na kahit papaano mapondohan sila o ma-bail out sila. Now, it's true with what is taking place in the States and it is also true with what is taking place in Europe. At whether we like it or not, brothers and sisters, tayo ho na nasa Asia, hindi tayo nakakasiguro pwede tayong ma-sandwich niyan. Now, when it comes to the Obamacare, sabi ho nila, Pastor Mark Awao, pastor natin sa Hawaii, pagka naging concrete na at obvious, kasi ho, pagka daw ito'y na-aprobahan, o di-approve na, ang kanilang speculation, by 2017, i-apply na yung chips. Sa ibang bansa, in-experiment na ito sa mga pusa't daga. Pag nag-work out sa pusa't daga, i-apply na rin sa tao. Sabi nila, 2017 yan pagka in-apply na yan at concrete na, obvious, na papunta na yan talaga doon sa 666 sa tribulation. Sabi ho nila, Pastor Mark sa amin, uuwi na sila sa Pilipinas at dito na lang magpo-for good at mag-i-evangelize hanggang sa dumating ang ating Panginoon. At mas safe daw ho sa Pilipinas. Somehow, mas safe ho. Ito hong last travel ko sa Europe, nakita ko malaking pagkakaiba. It's the same. Dati-rati ho sa LA, pagdating ko doon, kinabukasan, nagja-jogging na agad ako sa paligid ng LA. Ngayon, hindi mo magawang makapag-jogging. Bakit? Ang dami mong nakakasalubong sa kalsada na minsan tititigan ka ng masama. Kaya no exaggeration, kahit marami tayong pinangangambahan sa ating bansa, ang pakiramdam ko kahit papaano, I could say I have seen it Alam niyo ang pakiramdam ko, mas safe sa ating bansa. Ang pakiramdam ko mas safe. Kasi iba na ang mga kapitbahay mo ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil nga ang tao halo-halo na. Kaya napakadaling mag-recruit ng mga ISIS Bakit napakadali nilang mag-recruit?
Kasi may ino-offer sila. At pag wala kang stand o disposition sa prinsipyo mo, you can easily be swayed. Kasi nga ho, yung ontological inversion, kapag ang tao wala sa Panginoon, ang pakiramdam niya, physical na nilalang lang siya. Yung iba, from a physical being, if you don't know the truth, you will just be reduced to a material being. Kaya nga may kanta I am a material girl living in a material world. Bakit yung mga bata na inismagel sa iba't ibang mga bansa, sila ang tinuturuan para maging mga suicide bomber? Kundi mga suicide bomber, sila ang tinuturuan magdala ng drugs, courier ng drugs. Kundi prostitution, drugs, kundi drugs, violence, suicide bomber. Bakit? Kasi yung mga magulang at kapatid, may mga kaakibat din ho na material na provision. Thinking that somehow they could earn. Lalo na po ang ISIS, napakalaki ng ino-offer niyan. At hindi lang ikaw o-offeran, o-offeran pa ng security ang pamilya mo. Tapos, idideceive ka pa. We'll come to that later. Idideceive ka pa. Na kaya mo gagawin yan kasi yung future mo sa paraiso mas secure. Lalo na kapag ang pinuntirya mo mga infidel. Yung infidel sa kanila, kung hindi Amerika, Israel. Pagka ang pinuntirya mo mga Amerikano o mga Israelita, mas malaki ang korona mo sa paraiso nila. Are you there? Now, I'm sharing this with you because we are all following that kind of trend from the West. And sooner or later, 5 to 7 years from now, pag hindi pa dumating ang Panginoon, pag na-aprobahan, nabulaga tayo sa Obamacare, tsaka sa same-sex marriage, baka pagka nag-combine ang Congress sa July, nag-resume yung session nila, gumising na lang tayo, the parable of the morning after. Gumising na lang tayo na paggising natin, approve na yung BBL. Posible yan. Kasi nung huling term ni GMA, dineclare siya madaling araw. Yun lang ang presidente na na-declare ng madaling araw. Birin nyo, madaling araw dineclare. Tulog ang mga tao. Di lutong Macau. Ang tawag doon, the parable of the morning after. Paggising mo sa umaga, eto na ang haharapin mo. Bakit? Ang mga Kristiyano, passive Ang alam lang natin, mag-church. Ang alam lang natin, yung gagawin natin sa 4 na sulok ng ating simbahan. Dapat hindi lang ho tayo mga Kristiyano on our own stead. Dapat mga reformer din tayo. Mga history maker. We are not covenant breaker. We are history maker. We are meant to make a difference. Amen? Because we are the custodian of truth. Nasa sa atin ang katotohanan and nothing can duel with the truth. It is only the truth that can bless the people indeed. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, give Him praise. Sa same-sex marriage ho, pinagtatawanan ng Russian President si Vladimir Putin ang Amerika. Imagine ang Russia, komunistang bansa. Ang Amerika, Kristiyano at demokrasya. Pinagtatawan ng komunistang bansa ang isang Kristiyanong bansa ngayon because of the ruling of the Supreme Court with regards to same-sex marriage. Sabing ganun mga magulang at kapatid ni Putin, sabi niya ganon, hindi na sila nagkaroon ng paggalang sa Diyos at hindi na nila pinahalagahan ang pantungkol sa kahalagahan sa... Ang nagsasalita isang komunista ay talaga din naman hong nabaliktad na ang mundo. Hindi ko po alam kung ano ang response ng LGBT ba yun? LGBT. Ng mga LGBT sa ating bansa. We don't mean to condemn the sinners. Maliwanag sa puso natin yan. We love the sinners. But nonetheless, we have to make a stand. We hate the sin.
Because we know this is diabolical. Hello, are you there? Hindi dapat i-define ng gobyerno o konstitusyon kung ano ang kasal. No? Hindi dapat i-define ng gobyerno o ng konstitusyon ang kasal. Ang dapat na mag-define ng kasal ay ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay ang may likha niyan. At nung i-define ng Diyos ang kasal, dinisenyo niya na ang kasal ay kabibilangan lang ng isang babae at isang lalaki. Kaya nga ho, si Pablo, binigyang liwanag ito eh. Sabi niya, this is a mystery. But I'm talking about the relationship of Christ and the church. Husband, love your wife, even also as Christ loved the church. Wife, submit to your husband as unto the Lord. For as much as Christ is the head of the church, the husband is the head of the house. Kapag ikinasal ang parehong lalaki at ang parehong babae, paano na yung katotohanan yun? Yung mangyayari, husband, submit to your husband. Kahit common sense, hindi bagay. Masakit sa mata. Wife, submit to your wife. O kaya pag dineclare na sila, di ba? And now the groom may kiss the bride. O paano mo sasabihin? And now the groom may kiss the groom. Malabo. And now the bride may kiss the bride. Hindi lang ho yan. The soul that sins shall die. Because of the ontological inversion. Ontological means that which pertains to our personhood and essential being. Nilikha tayo sa wangis ng Diyos, at dahil nilikha tayo sa wangis ng Diyos, primarily, we are a spirit being. Nung mahulog ang tao sa kasalanan, na baliktad, ang akala niya physical na nilalang lang siya. Our sense of identity was lost. Our sense of security was lost. Kaya yung iba, mayaman na, wala pang contentment. Bakit? Yung security niya nawala eh. Our sense of superiority were also lost. Yung identity, hindi mo malaman. Maraming mga tao hindi na malaman ngayon, hindi nila alam kung lalaki, babae sila. Their identity was lost. Others have no security whatsoever. Sabi ni Pablo, kapag nagtalik ang parehong lalaki at nagtalik ang parehong babae, masahol pa sila sa mga hayop. It was so indignant on that. Masahol pa sila sa hayop. Pag nagtalik ang parehong lalaki at nagtalik ang parehong babae, it is abominable before God. Kahit anong klaseng rasyon na lang gawin mo yan. And Jeremiah says, they don't even blush. Hindi na sila nahihiya. Now, we should pray about this. And we should pray, brothers and sisters, that the Lord will keep us from all evil in this present and crooked, sabing ganon, in this crooked and perverse generation. Nawa ho mga magulang at kapatid, mas lalo't higit na maantig ang ating mga puso't damdamin, maistir ang ating mga espiritu, at talagang manalangin tayo ng tunay na kung saan alam natin mula po dito ay mas lalo't higit susulong pa ang kaharian ng Diyos na buhay. Whether we like it or not, God's redemptive purpose for mankind must be advanced. And in order to do so, we have to engage in spiritual warfare. Kailangan may labanan. I'll expound to that more as we conclude this message, but nonetheless, I'd like us to capture the essence of the burden that being laid down to us. Kasi ho, hindi biro ito. Another concern is the dispute in the West Philippine Sea. Nagkakaroon na ng kanya-kanyang ownership, but actually, it is a dispute between two superpower. Strategic positioning ito ng US at ng China. Ang problema, naunahan sila lahat ng China. Nakapagpatayo na ng mga infrastructure na building sa ilang mga island dyan sa West Philippine Sea. And they were claiming it. Now, whether we like it or not, pumuposisyon ng Amerika kasi may interest din sila dyan. At ang pakiramdam nila, naunahan sila ng China.
And without we knowing, alliances are already being formed. Ang magkakakampi, US, Japan, Philippines, Taiwan. Ang China, ang Russia, sila naman ang mga allied. Hindi po natin alam kung saan patungo ito. Meron tayong reklamo in the arbitration committee, pero kahit papaano hindi nag-a-appear ang China. Pero pag tinignan mo, pag nandiyan kayo sa lugar ng San Antonio sa Zambales, ang lapit lang. Ang lapit lang ho. Pagka, di ba, may magandang mga beach dyan sa Zambales, sa San Antonio. Ang lapit lang niyan ho talaga. At ang isa sa mga apektado talaga rito, ang ekonomiya natin, dahil yung mga magagandang isda, doon mo daw makikita. Ang mahuhuli mo dito sa malapit sa ating seashores ay pawang mga galunggong. Pero yung mga magagandang uri ng lapu-lapu at sibas pala, Ate Op, sibas. Yan ang pinakamahal at pinakamasarap na isda na pwede mong orderin sa restaurant sa abroad pag nasa abroad ka, sibas. Diyan daw ho sa lugar na yan ng West Philippine Sea. Diyan mo makukuha ang mga isdang yan. Ngayon ho, gutom yung ating mga mangingisda sa lugar ng Zambales at Pangasinan sa lugar na yon. Bakit? They were being restrained and prohibited to catch fish na dati-rati doon sa lugar na kanilang. But nonetheless, on a higher perspective, may alliances na nangyayari dito ho sa West Philippine Sea. Sa prophecy, 5 bansa ang may major role pagdating sa end times. Una, King of the South, and that is the Arab world. Pangalawa, King of the North, and that is Russia. Then King of the East, that is China. King of the West, European Council. At sabi nila, dahil wala sa prophecy ang Amerika, kasama na ang Amerika dyan. Dahil karamihan sa mga forefathers ng Amerika galing sa Europe. If you have seen the film Monumental, that's it. Nag-migrate yung mga Europeans nung ma-persecute sila sa Europe. Dahil sa kanilang pagiging Puritans or separatists sa full gospel, na-persecute sila nung church na medyo apostate na at nag-migrate sila sa New World sa Amerika. Kaya sa Amerika may tinatawag na Thanksgiving every November. That was the first time that the settlers settled in America. Kaya daw wala sa prophecy ang Amerika sa huling araw. That's one of the theory. Kasama na siya sa European Council because somehow by culture, they all belong to the West. Pag sinabing West, Europe and America. So, 4 na. King of the North, Russia. King of the East, China. King of the South, the Arab world. King of the West, Russia, Europe and America. And then yung panglima, Israel. So as you could see, brothers and sisters, dati-dati sa history, ang China, hindi naman sila invasive. During World War II nga, sila pa ang inoccupy ng Japan. Karamihan sa mga Yamashita treasure na itinago dito sa Pilipinas, hindi naman yung kayamanan na dito nakuha sa Pilipinas. Nung ma-occupy ng Japan ang China, doon sila nakakuha ng maraming mga ginto. At nung ma-occupy ang Pilipinas, si General Yamashita, according to some aspect of history, dito itinago yung ibang mga Yamashita treasure. Karamihan yan galing sa China. And as you would notice, dati-rati ang China hindi invasive. Imagine una pa ang history ng China kaysa sa West. Bakit yung West ang nasulat kagad? Bakit yung sa Europe ang na-highlight? Samantalang yung China, intact na ang history nila. Nagpadala nga ng mga emissary ang Roman Empire patungong East para hanapin yung Silk Road. Kasi alam nila, yung mga pinakamagagandang tela, hindi mo sa Babylon makikita. Makikita mo yan sa China. Kaya una ang history ng China,
kaysa sa ibang mga lugar. Pero hindi kaagad na isulat kasi internal lagi ang kanilang operasyon. But now, you would see, ibang-iba na ho ang China, invasive na siya. Hindi na siya isolated. Tama ang sabi ni Napoleon Bonaparte. Ang sabi niya, China is a sleeping dragon. Do not awake her. Pag ginising mo, yung dragon na yan na natutulog, magwawala yan. And at this point of time, China is rising. And they were threatening US kasi alam nila, yung dollars, wala nang reserve. Ang gusto ng China, ang maging international monetary, yung pera na nila, yung yuan. Very strong. Very strong. Ang akala lang natin, dispute sa West Philippine Sea, but we don't know some of the real scores. Another concern is terrorism. Batang-bata ang ISIS ho. It was just born more than a year ago. Megit 1 taon pa lang ang ISIS, pero napaka-popular niya na at napakalawak na ng sinakop. More than a year ago, yung leader nila nag-declare lang ng caliphate. Nang ibig sabihin, it was an ancient term in their belief. An ancient term in their belief na kung saan lahat naman nung una daw ho sa Middle East, it's just belong to one region, walang border. Hawak nila ang Syria at ang ibang lugar sa Iraq. Ang gusto nila, sa region na yan, masakop nila ang buong Middle East, walang borders, at pagkatapos pag nasakop nila ang buong Middle East, then sasakupin nila ang buong mundo. Ang hindi lang po natin maintindihan, napakalaki ng pondo talaga. Hindi natin malaman kung sino ang nagpopondo at kung saan nanggagaling ang pondo. Noon ang sabi sa Qatar, pero sabi ng Qatar government, hindi sa amin galing yan. Pero napakaraming pera. Sabi nila, yung black market sa langis, kasi marami silang hawak na oil field eh. Pero kung yun lang din, hindi sapat yun eh. More than the Taliban, mas maraming kayamanan tong ISIS eh. Now sa biblical prophecy po, terrorism will be inevitable in the days that will come. Hindi na mapipigilan yan. Ang atin ng bansa, ang Metro Manila, kung iti-terrorize talaga na seryoso, napakadali. Kasi very loose eh. Very loose. Madaling ma-terrorize ang ating bansa. Kasi talaga din naman ang security, very loose. Pero we're saying this not to scare you. We're saying this kasi syempre, insight ito doon sa mga bagay na kung saan titignan natin in the years or in the days that would come. Kaya napakarami nilang nare-recruit, lalo tigit yung mga illegally na nagmamigrate sa mga bansa, mga bata, kasi nga mga magulang at kapatid. Ito talagang mandate sa kanila ng kanilang mga maling paniniwala. Now, in Psalms chapter 11 verse 3, ang sabi ng Panginoon, if the foundations are destroyed, what could the righteous do? If the foundations are destroyed, what could the righteous do? Tatlo ang bumubuo ng pundasyon ng isang bansa, ang pamilya, ang simbahan, at ang pamahalaan. Sa tatlong ito, ang may pinakamataas na prioridad ay ang pamilya. Kritikal ang simbahan, at ang pamilya at simbahan, maapektuhan niya ng bansa o ang pamahalaan. Now, let's dissect it one by one. Una government, ang pamahalaan. Isa yan sa mga nagsisilbing pundasyon ng isang bansa. Bakit ang Amerika lubhang pinagpala? Sabi ni Arnold Tocqueville, isang French historian, nung bumisita siya first time sa Amerika during its maiden years. Sabi niya, America is great because it is good. And it will cease to be good, or it will cease to be great when it ceases to be good. America is great because it is good, and it will cease to be great when it ceases to be good. Why is it that it's good? Because
their foundation is rooted up in Judeo-Christian belief. Yung kanilang mga founding fathers, pasimula kay George Washington, halos lahat ay maka-Diyos. Nung magkaroon sila ng civil war between the Union and the Confederate, yung namaril na kabataan, pumasok sa isang church, umattend ng Bible study, after an hour, namaril. Nako, di ba? Impluensyado siya ng Confederate flag. Yun yung grupo ng isang partido nung civil war na kung saan ay proponent ng slavery. Itong union, itong pamahalaan, sila Abraham Lincoln, they are abolitionists. Ayaw nila ng merong human trafficking. Ayaw nila ng may slavery. Nagkaroon ng civil war. Pagsama-samahin mo daw po ang lahat ng giyera sa ibabaw ng mundo na nangyari, hindi pa rin susuma total sa namatay during the Civil War. Kasi ang namatay sa Amerika during that Civil War is more or less 600,000. Mahigit sa kalahating milyon. At nung ako ho'y nasa Scotland, at nung madalo kami sa bahay ni John Knox, nabasa ko sa isang article doon, na si John Knox pala ang catalyst ng Presbyterian denomination. At karamihan sa mga general na naglaban during this Civil War sa Amerika, kung napanood nyo yung Glory, yung Gettysburg, tsaka yung God's Generals, it all talks about the Civil War, no? Very rich in history sa kanila. Karamihan sa mga general na naglaban-laban during that war ay pawang mga born again. At ang karamihan sa kanila mga Presbyterian ho. Because of a certain belief and ideology, they came into conflict. Another deception has come. Pero yung kanilang presidente during that time, nung magkaroon ng ganyang labanan, tumawag sa Diyos, hinikayat ang buong bansa na manalangin at magayo. At the time of the Cold War, they had President Reagan. Na kahit isang artista, maka-Diyos. Ngayon ang kanilang mga leader ay pawang mga liberal. Pawang mga liberal. Now, ang atin naman hong bansa, ang nakalulungkot lang, wala tayong history talaga kasi. Kasi karamihan sa ating mga hero, kabilang na ang ating national hero, nung nirefuse ang Spanish colonization at yung reliyon na dala nito, hindi naman sa Kristyanismo nag-incline. Saang grupo sila o reliyon nag-incline? Mga Mason. Now, nagkaroon sana tayo ng pag-asa at the turn of our event during 1986. Nung si President Cory Aquino ay maupo. Very promising yung ating mga leaders noon. Sila Senator Raul Manglapus, Joby Salonga, Rene Sagisag. Napakaganda sana ng pasimulain, pero dahil medyo may mga edad na sila, medyo short-lived yung naging pamamahala nila. Nag-try na tumakbo si Senator Joby Salonga para maging presidente. Hindi na ginusto ng tao kasi medyo matanda na talaga. Pero he himself, like President Ramos, was a Protestant. Mula rito, makikita ninyo nag-decline na yung value ng leadership natin. Nung matatag yung Spice Boys, kala natin, very idealistic itong mga Spice Boys, may pag-asa na. Sabi ni JB, power corrupts. Nung makaupo na sa mga pwesto, nawala na rin yung value. Tignan nyo ibang mga leader, kung hindi sangkot sa PDAP, sa korupsyon, sa DAP. Maiiyak ka sa ating bansa kasi ang description, sabi ni Jeremiah, nagtampisaw ng mga paa yung mga tao sa isang tubig at yung pinagtampisawan, yun ang pinainom sa tao. Dati ang pagpag libre. Yung mga pagkain na napupulot sa basura, dati libre lang yan. Ngayon may presyo na rin. Pagka buto-buto, 10 hanggang 15 pesos. Pagka may laman, 20 hanggang 30. Pagpag na lang,
Sa basura mo kukunin, may bayad pa. And then 2016 is again coming past. Kaya ho, by 2016, make or break talaga yan. If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Ano pa ang pwedeng gawin kahit ng isang matuwid na tao kapag yung pundasyon ay sira na? First is the government. Second is the church. Sabi ho ni Billy Graham, the greatest missionary field today is not the foreign field. Hello, are you still there? Are you being informed? There are times that our session must be prophetical, exhortation, but there are times that we have to be really informed. Kasi, kaysa sa dyaryo nyo mabasa, ang media, hindi fair yan. Kaysa sa TV ninyo mapanood, o sa radyo nyo mapakinggan, sa church nyo napakinggan. Kahit paano sa church kino-complement ng truth. That's why we have to be informed. Dapat yung impormasyon, dapat natin marinig sa church. Kasi pagka sa church siner, hindi yan politikahan, hindi yan chismis. We are very objective. Sabi ho ni Billy Graham, the greatest foreign field today, the greatest missionary field today is not the foreign field, but the church. Iba na ho ang simbahan ngayon compared to many years ago. Ngayon, tanungin mo ang isang Kristiyano, paano mo nalaman na born again ka na talaga? Hindi niya pa alam eh. Ako nga ho, may kausap na isang youth talaga eh. Ang akala niya, lahat ng mga taong nilikha ng Diyos, anak ng Diyos. Hindi niya alam na ang anak ng Diyos isa lang. Now, kapag hindi mo kayang i-share yung salvation mo, abay, may problema. Baka hindi mo pa alam na ligtas ka. Wala kang assurance of salvation. Dinatnan din po ako ng pangamba. Kasi minsan pag nagpipreach ako, nililid ko na lang tao sa worship, hindi na ako nagpapatanggap. Baka kaya kailangan patanggapin tayo ulit, ma-born again tayo ulit. Halimbawa, yung katabi natin, tanungin natin, ikaw ba, alam mo na ikaw ay born again? O, pangalawang tanong, paano mo nalaman? Pag hindi mo na ipaliwanag, hindi yung naranasan ko, hindi mo pwedeng ipaliwanag. Sa simula, hindi mo pwedeng ipaliwanag yun. Pero kinalaunan, kailangan alam mo na kung paano ka nakakilala sa Panginoon. God will not hang you in the dark. God will not leave you in the dark. Kapag hindi mo pa kayang mag-share ng salvation, somehow hindi mo pa alam kung paano ka na born again. Kahit isang verse lang, dapat may alam. Typical yung nakita ko sa Cuneta Astrodome. Kung ano-anong gesture ang ginagawa na kapuspusan. Nung sabihin ng preacher, Jesus Christ is the same yesterday, today! Sumigaw siya ng malakas. Imbis na yesterday, today, imbis na ang sagot forever, ang sagot niya ang lakas-lakas. Nag-iisa siya, tomorrow. Biri mo, Hebrews 13:8 lang, hindi pa alam. Paano? Mas maraming oras daw na nasa TV. Pati ang TV, monster na nga ang tawag dyan. 40 years ago or 50 years ago, ang TV punong-puno ng moral lesson. Ngayon ang TV, monster na. Sodomy spirit has captured our homes. Pastor, paano mo nasabi na yung ganong espiritu pumasok na sa ating mga sariling tahanan? Tignan mo mga aktor, yung iba bakla. Hindi bakla, tomboy. Entertainer pero tinatanggap. Tignan mo yung mga direktor, ang ilan bakla. Tignan mo yung mga producer, ang ilang mga bakla. Tinatangkilik natin lahat sa TV yan. So whether you like it or not, if you are blind, hindi mo alam. Pero kung alam mo ang katotohanan, yung sodomy, alam niyo ba nangyari? Gugunawin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Bumisita yung dalawang anghel kay Lot. Nung malaman ng mga taga-Sodom na may bisitang guhapo si Lot, yung mga taga-Sodom sumunggab sa bahay. Ilabas mo yan at gusto naming rapin. Now, I'm serious.
Kung mas maraming oras na tayo po'y nagugugol sa TV at sa mga gadget ninyo at ang inyong mga pinanunood ay mga bagay na walang kapararakan, somehow, perversion and sodomy has already invaded, if not you, your house. Bakit? Tinatangkilik natin eh. Diba? Am I right? Na yung ibang pinapanood natin, mga bakla, yung mga aktor. Yung direktor, bakla din. Pastor, di ba parang, hindi ho, uulitin ko, indignant ako dun sa espiritu. Satan is the prince of the power of the air. Kaya yung media, area yan eh. Satan is the prince of the power of the air. Yung media, area yan, kaya sakop niya yan eh. Strongholds niya yan. Ngayon, dati yung radyo lang. Ngayon yung radyo, televised na sa TV ngayon. Yung radyo. At pagka sinundan mo yung mga anchorman doon, yung ilan doon, they have lost their sense of identity. And sometimes we laugh at, we accommodate. So, in a sense, brothers and sisters, napakalakas pa ho yan. Media is considered as a gimme gods nowadays. Diyos-Diyosan ho yan. Diyos-Diyosan yan. And the church, brothers and sisters, remains to be passive. Hindi nga lamang natin alam kung ano ang stand dito ng mga nagtuturo ng hyper grace at yung mga emerging churches na kapag nagturo hindi nagbabanggit ng kasalanan. Hindi ko alam kung ano stand nila ngayon dito sa same-sex marriage. If they are going to refute it or accommodate. We can never judge, but somehow, praise the Lord, the God that we serve is a God of light. Yung isang pundasyon, pamilya. What's wrong? Whether we like it or not, it's a fatherless generation. Fatherless. Kaya kinakailangan ho, ma-empower ang bawat mga pamilya. Ma-empower ang mga magulang. The art of homeschooling, na tayong mga magulang ang mismong magtuturo ng patungkol sa paggalang sa Diyos sa ating mga anak. When it comes to our academic insight and info, then we send them to the school. The school and the church must just complement the home. Pagdating ho sa mga bagay tungkol sa Diyos at paggalang sa Diyos, walang unang dapat na maging tagapagturo kundi mga magulang. That is the system of education that the Israelite has. Yun yung Shema. Hear, O Israel, the Lord your God is one Lord, and you've got to love Him with all of your heart, soul, and strength. And this must be the things that you must teach to your people, ang sabi po ng Panginoon. The art of homeschooling about God and the art of storytelling. Because the spirit of the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Now, having said all of this, paano natin, tawag ba rito, depensa ba o ayoko ng depensa eh? Kasi ang Kristiyano wala sa defensive side eh. Ang Kristiyano laging nasa offensive. Hindi tayo sumasalag at umaatras eh. Tayo ang umuopensa dapat eh. But whether you like it or not, with the approval of the same-sex marriage, as if all hell broke loose. Ewan ko, nakita nyo na sa FB yung may isang crucifix, inakyat ng isang homo yata, tapos pinagahalikan, na ang gesture ay para bagang magtatalik sila. Crucifix yun na. No, that is already abominable before God. Nakakaduwal na yun. Yun yung sinasabi nila, hindi na sila nahiya. Sana masaya na dahil kahit papaano, approve na. Pero yung gawan mo pa ng ganun, ang Panginoon.
Palagay ko ho, hindi ito karapat-dapat na. Hindi ito karapat-dapat na. Now, to balance everything, as we pray, siguro ho, share ko na ito. Let's turn our Bible to the book of Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Verse 11. Verse 13, verse 14, and following. Are you still there? Sabi po sa verse 11, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 13, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil days, and having done all to stand. Verse 14, stand therefore, having girded your waist with truth, and having put on the breastplate of righteousness. Dito ko po nais magtapos, no? Ephesians 6, 11, 13, and 14. You'll notice na paulit-ulit binanggit yung armor of God. Ibig sabihin, dapat handa tayo o equip sa mga panahong ito. Maliwanag eh. Sabi sa verse 11, pakiano nga Justin yung Ephesians 6 verse 11, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Una, first person ang devil rito. Yung mismong personal na atake ng diablo. Verse 13. Verse 13. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand, hindi na first person, in the evil day. So, ibig sabihin, generational na to. Whether we like it or not, this generation is a crooked and perverse generation. It is an evil generation. At ang admonition sa atin ni Pablo ay walang iba kundi isuot daw natin yung armor, yung sandata natin. Verse 14, stand therefore, having girded your waist with truth, and having put on the breastplate of righteousness. Now, bigyan ko lang ho ng, ano bang tawag dito, correlation. Itong kamakailang NBA Finals, no? Kahit isa kasi hindi ako nakapanood ng laban eh. Nabalitaan ko na lamang, nag-champion ng Golden State. Pero hindi pa man din nag-champion ng Golden State. No, hindi pa man din nagcha-champion ng Golden State. Highly celebrated na yung star. Kasi yung star, si Stephen Curry. Now, hindi man siya kasing galing ni Michael Jordan siguro in all respect of basketball, no? Yung regiment ng basketball. Pero may sariling husay at galing itong taong to. Abay, mahirap gawin yung sunod-sunod na 3 points. Na kahit nasa malayong lugar, na-shoot yung bola. Isang dokumentary na mababasa ka na kaya siya, una, inspirasyon niya yung kanyang ama. Pangalawa, yung kanyang disiplina. Pangatlo, yung kanyang practice. Para siya ma-equip. At naging ganun ang husay at galing niya. Now, the point is this, to make the long story short. Whereas we are not in a game. Wala tayo sa laro. Tayo, nasa gera. Yun ang malaking pagkakaiba. Sila, nasa laro. They are in the game. Tayo, we are not in the game. We are at war. Are you there? Christian life, brothers and sisters, is not rosy po eh. Kaya sabi ko kanina, for you to grow, it has been required that you must engage in spiritual warfare. I've said it by way of introduction. Kaya kailangan yung faith natin dapat barbaric. No? Dapat ang motto, dibdiban, hindi pulbusan. Uulitin ko, dibdiban, hindi pulbusan. Now, why is it na ilang beses na sinabi po ni San Pablo Apostol sa mga taga-Epeso, put on the whole armor of God. The main reason for it is none other that they may be able to stand firm.
You can only know the meaning of something by means of the purpose that it serves. Like for example, halimbawa, bakit ka papasok sa eskwelahan? Kailangan alamin mo kung ano ang purpose ng edukasyon. You will go to school because you know the purpose of education. You want to be educated, you want to be civilized. It's the same. Bakit ibibigay ng Diyos yung armor niya? There's one reason, inulit-ulit 11, 13, and 14, for us to stand firm. Because there are times, brothers and sisters, that the devil will attack personally. Yung iba hindi na kailangang atakihin. Bakit? Kanya na eh. Naniniwala ako, may mga Kristiyano, kahit Kristiyano na, paralyzed na sila. Hindi na kinakailangan pa na sakupin ng dyablo. Kasi bakit? Paralisado na eh. If not marginalized, paralyzed. But for those who have an active faith, whether you like it or not, somehow, brothers and sisters, you will be able to withstand against the enemy personally and in the evil day. Are you there? Kasi itong kailangan natin eh. Dapat may armor ka. What then is the armor of God? What then is the armor of God? Biruin nyo ho itong threat na nasa atin. In and out ito Global, national, local. Minsan, personal na problema mo na lang ang bigat na eh. Minsan, personal na suliranin, ang bigat na. Pero alam nyo ho, whether we like it or not, ang sitwasyon ngayon ng mga tao, in general, parang nasa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ang dami nating sinasalag ngayon. There is no room for us to be relaxed. There is no room to be passive. There is no room, brothers and sisters, to be marginalized. Ako nga, ang kinalulungkot ko, yung iba, ang kanilang mga panalangin, marginalized na. Bakit marginalized yung panalangin? Bakit walang power yung panalangin? Because to them, God is just a marginal God. How could God becomes marginal in your life? If you are not broken in your heart, if you are not desperate, bago ko magsimula ang DNG nitong 2015, nasa taas ako ng hostel. Early in the morning, I prayed. And then I was so much filled by the Lord. Bigla akong napuspos ng Panginoon that I really burst out. Halos marinig ho ng marami nung oras na yun dahil sobrang lakas nung sigaw ko when I was filled and refilled by the Spirit. Tinanong ako ni Sister Ligaya, anong sabi ng Panginoon sa'yo? Nanahimik lamang po ako. Deep within me, the Lord told me, my son, I have to break you because you are too strong to yourself. I have to break you because you are too strong to yourself. I've learned something. Sa larangan ng military, you are being taught how to be strong and tough. Sa larangan ng sports, you are being taught how to be strong and tough. Sa kaharian ng Diyos, we are being taught how to be broken and desperate before God. Sabi ni Paul kay Timothy, let not anything becomes the substance of your strength, but grace alone. Doon lang magiging maximize ang panalangin mo. Because you have nothing to give. Unless you come to a point that you are desperate and broken, your prayer will be marginalized simply because God to you is just marginal, not maximized. Kaya yung iba, tamad manalangin. Yung iba, walang puwersang manalangin. Yung iba, hindi sila nagdi-delight manalangin. Sabi ho nung isang manunulat, basahin ko lang lahat ito before I move on. In the great movements of church history, prayer is a predominant force. The church was born in prayer, the church advanced in prayer, and the church grew deep through prayer.
The greatest mobilization in whole Christianity is prayer. Anyone who can mobilize the people of God to pray is doing a tremendous thing in the kingdom of God. Naku po, patawarin tayo ng Panginoon. Magpatawag ka ng rehearsal, present lahat. Patawag mo yan sa prayer meeting, naku po. Lalawit ang dila mo. Patawag mo yan sa tugtugan, patawag mo yan sa sayawan, patawag mo yan sa kantahan, patawag mo yan sa kung ano-anong, patawag mo sa panalangin. Bakit tayo ganito? Are we deceived or passive? Hindi, marginalized. Hello, are you there? Si Bill Bright ho, bago pumanaw, nag-iwan ng legacy. Si Bill Bright ng Campus Crusade for Christ, CCC. Sabi niya, if ever there was an hour in history with potential for maximum world harvest, it is now. He was thinking and saying about our generation. And then he substantiated it. Sabi niya, if ever there was a time when Christ's imminent return has a sense of urgency to mission and to evangelism and to prayer, it is now. Ako ho, sinisearch ko rin yung aking puso. Kung naniniwala akong any moment from now, babalik na ang Panginoon, dapat prayerful ako. Yun ang tamang response. Hindi yung any moment naniniwala kang babalik na ang Panginoon, tapos wala, hindi ka nananalangin. Baliktad. Sabi ni Bill Bright, if ever there was a time when Christ's imminent return has a sense of urgency, then prayer must be of a necessity. It is now. If ever there was a time when a Christian who cannot go to the mission field for personal service could yet have a worldwide role, kahit hindi ikaw ang humayo. Sabing ganoon, ang role mo dapat manalangin. It is now. Kung hindi ka man makahayo, dapat ikaw ang nananalangin. If evangelical Christians supporting various missionary work could ever block the power of Satan and prepare the way of the Lord by prayer, it is now. May ambama na gustong gawin ng dyablo, kung meron daw pong urgency na gusto mong yung nais gawin ng dyablo, ay mablock sa pamamagitan ng panalangin. It is now. Sabi ng Panginoon, I will hasten it in its time. And that time is now. Saan ang simula? Sa panalangin. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, give Him the best clap of praise. Ang Israel at ang mga Palestino, nag-almusal, nagtanghalian at naghapunan ang mga Israelita ng libu-libong missile. At ang nakakasurpresa, kaya nung rumisponde yung mga Israelites, talo sila sa balita eh. Kasi ang mga napuntirya, mga hospital, mga eskwelahan, mga sariling tahanan, yung pala, pinalipad ng mga Palestino yung mga missile sa mga hospital nila. Nakita nyo na yung kaisipan? Pinalipad sa mga eskwelahan. Yung mga missile nasa mga kitchen nila. Napakalakas ng satellite ng ng Israel eh. Hindi mo matatalo sa technology yan. Sa mga computer, pag sinabing Intel Inside, ang proponent niyan, Hudyo. Pag may nakalagay na Intel Inside. Pero ninyo, lumalabas yung mga missile from Gaza. Kaya nung magresponde, kaya akala nila, walang konsiderasyon ng mga Israelita, bakit mga eskwelahan, bakit mga ospital. Sabi ng mga Israel, wala kaming magagawa. Sa aming satellite, doon lumabas yung mga missile. Pero wag ka, hindi lang ho daan-daan, libu-libong missile ang pinawalan. Pero isa lang ang bumaksak ilang kilometro sa Tel Aviv Airport.
Halos lahat. Yung iba, karamihan na intercept, yung iba, it was in vain. Dahil sa bagong, interceptor. Ano ba, yung bagong interceptor ngayon ng Israel na na-reveal? May pangalan eh. Yung interceptor ho nila, pagka yung missile na pinalipad ay babaksak sa bukid at walang maaantala na tao, hindi natitirahin ng missile nila. Sayang. Kaya yung missile, guided talaga. Hindi mag-aaksaya. Pagka yung missile na pinawala ng mga Palestino, hindi babaksak sa mga komunidad, pababayaan na. Pero pag alam nung missile na yung missile na pinawalan, babaksak sa mataong lugar, then, tsaka palili pa rin yung missile. Alam niyo, libo-libo ang pinawalan. Nag-almusal, nagtanghalian, naghapunan. Pero ilan lang ang pumasok. Wala yatang 3 ang pumasok. No? Lahat na intercept. Yun yung role ng armor ng Diyos sa atin. Pagka-equip ka ng armor ng Diyos, when all hell broke loose, all heaven will come down in your defense. You are highly protected by the Lord. Are you there? And that armor is the truth, sabi po sa Ephesians, that fuels our prayers. Ang gasolina ng ating mga panalangin, yung armor na yon. At yung armor na yon, that is the truth that is based on the Word of God. It fuels our prayer and it secures our victory. Kaya alam niyo ho, kailangan yung panalangin natin may gasolina. Pag walang gasolina yung panalangin, walang momentum yun. Subukan ninyo patakbuhin. Subukan yung patakbuhin yung isang sasakyan ng walang gasolina. Hindi ubra. Patakbuhin niya ng kukonting gasolina, hindi tatagal. Yung panalangin natin, pag walang gasolina yan, kahit gaano kagandang pananalita, kahit flowery, kahit wala, kailangan yan, substantiated ng armor. At yung armor, it's the truth. That is based on the Word of God. Kaya ho, pasalamat ako sa wisdom ng Diyos. Sa ating mga DG, inilunsad yung memorization ng salita ng Diyos. Somehow, that's the start. Na meron kang input ng salita ng Diyos. Pag tinanong ng preacher, Jesus Christ is the same yesterday, today. Alam mo, ang sunod ay sasagot, forever, hindi tomorrow. Pag tinanong sa'yo, ilan ang anak ng Diyos? Alam mo, isasagot, isa lang. Si Jesus lang. Pero pag tinanggap mo si Jesus, magkakaroon ka ng karapatan na maging anak ng Diyos din. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaysa yung tawanan tayo ng Diablo at nagsabihin ng Diablo, mas marami pa akong alam sa'yo eh. Mas aktibo pa ako sa prayer meeting kaysa sa'yo. Ako nga, laging nasa prayer meeting nila eh. Ikaw wala eh. Kasi he is like a roaring lion looking for someone whom he may devour eh. Malayo na akong tinakbo ng iglesia ngayon. Kasi ngayon, ang iprinits na gospel, yung magiging komportable ka eh. Kung paano kaya yaman. Ang tawag ho dyan ni David Wilkerson, mga pillow prophets of prosperity. Ang gusto sa mga Kristiyano, humiga sa isang higaan na ang unan ay malambot. And this is what Christianity is today. No? Ituro mo ang kasalanan, aayaw ang tao sa hindi na popular. Ituro mo yung gantong mga katuruan, naku po, susunod, hindi na pagiging ulit. Pero magturo ka kung paano sila ko komportable, yun ang gusto ngayon. Pero alam nyo, hindi ganyan. Hindi ganyan ang ipinakitang halimbawa sa atin ng ating Panginoon. It is given unto us the privilege and the honor not just to believe in the name of the Lord, but also to suffer for His name's sake. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Now, I close. Ang deception ng Diablo 5. Una, deception. No? Satan attacks through deception in order to
counteract this spirit of deception. Verse 14, Ephesians 6 verse 14, ang sabi ng Panginoon, stand therefore, having girded your loins with truth. Verse 14, kapag umatake daw ho ang dyablo, mga magulang at kapatid, ng spirit of deception, ang panlaban mo dyan ay belt of truth. What do we mean by belt of truth? This is a commitment to know the truth. This is a commitment to know the truth. Number one, Satan will attack through deception. And God's counterattack, in spite of the deception, is the belt of truth. And the belt of truth is the commitment to know the truth. Pangalawa, Satan attacks through corruption. Tutuksuin ka niya until you become corrupt, until you fall. Ang countermeasure dyan ng Diyos ay walang iba kundi, verse 14 pa rin, breastplate of righteousness. If the belt of truth is a commitment to know the truth, the breastplate of righteousness is to live out the truth. Kinakailangan, ipamuhay mo rin yung katotohanan. Alam niyo ho, medyo karne ito ha. Kaya kailangan magsulat kayo. First and foremost, you must have a commitment to know the truth. Ang isang Kristiyano na walang alam sa banal na kasulatan, hindi lang mangmang. Susceptible pa yan, prone sa lahat ng atake ng kaway. And never say na itong sinasabi ko, alam nyo na. Si Eva at Adan nga, wala pang kasalanan, nahulog pa eh. Wala pang kasalanan yun ha. Your strength will become your greatest weakness when you become proud. Satan attacks through deception. Satan attacks through corruption. Third, Satan attacks through opposition. He opposes the truth. And what is God's countermeasure for opposition? Verse 15. Verse 15, yung susunod na talata, sandals of readiness. Having your feet shod with the preparation of the gospel of peace. What is the gospel? What is the sandals of readiness? This is a commitment to advance the truth. The belt of truth is to know the truth. The breastplate of righteousness is to live out the truth. The sandals of readiness, verse 15, is the commitment to advance the truth. Yung sinabi ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. Ang magmakahiya sa Panginoon sa panahong ito, ikakahiya niya rin. Pero yung hindi magmamakahiya sa Panginoon, dapat mga makakapalang mukha natin. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. Amen! Arise, attack, advance! Praise God. Pang-apat ho na atake ng kaaway, intimidation. He is the accuser of the brethren. So, ang lahat ng missile na pwedeng pakawalan ng dyablo sa inyo, iikot lang sa limang ito. By means of deception, by means of corruption, by means of opposition. Number 4, by means of intimidation. And God countermeasure for intimidation is verse 16. Verse 16, the shield of faith. And the shield of faith is to believe in the truth. And last but not the least, discouragement. He attacked through discouragement. He wants to destroy your hope. And his countermeasure for discouragement is the helmet of salvation, verse 17. And the helmet of salvation, sword of the Spirit, which is the word of God. And the helmet of salvation is a commitment to hold fast to the truth. Kaya ho, yung armor ng Diyos, biblically, ang ibig sabihin, yung katotohanan ng salita ng Diyos yan. And it fuels our prayer life.
Yan ang nagsisilbing gasolina sa ating mga panalangin. And it will give you a secure victory. Why? Because the Word of God never fails. Heaven and earth, ang pinakamagandang bulaklak at halaman, kahit papaano malalantayan. Kahit gaano kaganda yan na sumibol, malalantayan. Pero yung salita ng Diyos, mananatiling makapangyarihan yan. Pakailan-kailan pa man. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Are you there? Come on, give Him the best clap of praise. Oh, come on, go, 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 go. JRM, go. God wants us to stand firm. Ano bang pelikula yon? Yung wala nang ibang natirang nakatayo, siya na lang. One man standing. Diba? Si Bruce Willis. Diba, pag nakapanood kayo ng pelikula ni Bruce Willis, parang Fernando yan bugbog sarado na, pero siya pa rin ang nanalo sa huli. One man standing. God would like us to stand firm. And because He wants you to stand firm against the onslaught of the enemy, against the onslaught of the enemy upon you personally, and against the evil day, He wants us to be equipped with the armor. No, because there is a battle. For us to grow, discipleship and prayer, for us to grow up spiritually, we are being required to engage in spiritual warfare. And as we move on to this warfare, ang onslaught ng enemy, ano-ano? Deception, corruption, opposition, intimidation, discouragement. Yung same-sex marriage, maliwanag. Ano yun? Deception. Yung pananamantala ng mga makapangyarihan, no? Maliwanag yun. Ano yun? Corruption. Alam nyo, nung nasa Europe kami, sabi nung isa, Pastor, napaka-corrupt ng church. Kaya sabi ko sa mga manggagawa natin do not trade off your eternal value with something that this world has to offer. Huwag kayong may insecure dun sa ibang mga manggagawa. Nang inclination nila, yung mga bagong gadget, bagong ganyan, bagong ganito. Nakikita ang kahalagaan ng isang tao, hindi kung ano meron siya. Nakikita ang kahalagaan ng tao kung kanino siya napapabilang. Kung wala man tayong mga sasakyan pa, then do not be insecure. Kasi hindi naman dyan nakikita ang kahalagaan ng isang manggagawa ng Diyos . Yung iba na meron na ang gusto mas maganda pa, they have already received their reward. Now, if it is a blessing, that's good. Pero kung you will manipulate and you will corrupt, deception, corruption, opposition, intimidation, and discouragement. Kaliwat, kanan, harap at likod. Ito yung mga palaso ng kaaway. Pero alam niyo praise God, alam ko hindi tayo pababayaan ng Panginoon. May isang bata, minsan, nasa baba ng escalator. Hawak-hawak yung railings ng escalator. Napansin ng isang sales lady, nilapitan. Sabi sa kanya, boy, nawawala ka ba? Hindi po. Anong ginagawa mo dyan sa hagdan ng escalator? Hinihintay ko lang yung chewing gum ko na bumalik. Hinihintay niya lang daw yung chewing gum niya. Siguro naikabit niya. Alam niya umiikot. Di ba yung railings ng escalator umiikot? Hinihintay niyang bumalik. Hindi ganyan ang isang Kristiyano pag hindi mo alam ang katotohanan. To whom it may concern. Pero po, if you are equipped with the armor of God, you have a commitment to know the truth. You have a commitment to know the truth. May supremacy ang banal na kasulatan sa iyo. May supremacy ang Bible sa iyo. Buhay yan, mga magulang at kapatid. You will be able to endure and be victorious. Amen?
Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Come on, give Him the best clap of praise. Amen. Amen. To God be the glory. Hallelujah. I want you to be equipped. I want us to have an understanding indeed. Sabi ng Panginoon, see then that you walk circumspectly, not as fools but wise, redeeming the time because the days are evil. God will not leave us in the dark. God is a God of light, and His light will always shine. Amen. On behalf of you and me, purihin po ang ating